Isa ang rehiyon ng Bicolandia sa mga matinding naapektuhan ng pinsala ng Bagyong Pipito. Kaugnay nito, makakapanayam naman natin si Regional Director Claudio Yucot ng Office of Civil Defense Region 5. Magandang umaga po sa inyo, Director Yucot. Hello, ma'am. Magandang umaga din po. Magandang umaga po sa lahat. Ang una ko pong tanong, Director, kumusta ang sitwasyon diyan sa Bicol Region matapos ang pananalasan ng Bagyong Pipito? Ngayon, ma'am, mainit na. Pero kahapon, ramdam namin dito ang hagupit ng bagyo. Kakaiba siya sa Christine kasi ang Christine maraming tubig. Ito naman ngayon malakas ang hangin pero kunti lang yung kanyang dalang ulan. Kaya hindi siya masyadong nakapaminsala although maraming nasirang mga bahay. Pero yung pinsala na dala niya ay hindi kasing tindi nung dala ng Christine dahil pinalubog kami dito sa Kabikulan nung Christine. Base po sa inyong monitoring, gaano po ba kalawak yung pinsala at ilan po ba ang nailikas ninyo na mga residente diyan? Ma'am, malawak po yung bagyo kasi malaki yung kanyang radius o yung kanyang diameter, malaki. Kaya hagip po yung buong Bicol except kunti lang po yung naramdaman sa Masbate pero hagip pa rin yung Masbate. Ang napuruhan talaga itong Catanduanes dahil doon naglandfall sa Panganiban around 9:40 ng gabi. Doon talaga ang sentro ng lakas ng bagyo. Tapos binaybay niya itong coastline ng Camarines Sur at Camarines Norte. Dinanan din niya yung Calaguas Island. Medyo marami pong nasirang bahay, lalong-lalo na sa Catanduanes. Merong isang barangay dito sa may Garcia Torena na flooded pero isang barangay lang wala na tao kasi na-evacuate na yung mga residente, nailikas na doon sa safety na lugar. Sa kabuuan po ang nailikas po nung nasa evacuation center ng kasagsagan ng bagyo ay umabot ng 98,900 families ang nasa loob ng evacuation center. At 64,000 families naman yung nasa outside of evacuation center. Yung 99,000 families, ang kabuuan noon ay 431,000 individuals. At yung 64,000 families outside of evacuation center ay nasa 233,000 individuals. So yun po yung nasa evacuation center na preemptive evacuation namin ay preemptively evacuated namin at malaking yun talagang dahilan kung bakit zero casualty kami ngayon dito sa Bicol nung pagdaan ng Bagyong Pipito. Very good and congratulations. Ano po? Tama ba may naitalang isa ba ang nasawi dito sa kasagsagan ng bagyo? I don't know. Director, correct me if I'm wrong. Ito yung aksidente, nasabit? Can you if you have additional information, mayroon ka po bang pwede ibigay na dagdag na impormasyon dito po? Actually po, dalawa yung namatay pero unrelated yon kasi na kuryente yung umakyat ng bahay doon sa bubong na kuryente ng or na kuryente at namatay pero unrelated po yun sa bagyo. Hindi po yun. Nangyari lang siya doon sa panahon ng bagyo pero unrelated yun kasi na kuryente yung dalawa na yun. Okay, so this is unrelated. Okay. Director, balitaan nyo rin po kami since umiinit na ang panahon. Yung po bang 98,000 ng mga evacuees, sila po ba ay unti-unti na nagsisipagbalikan sa kanilang mga tahanan o they want to remain there dahil yung kanilang mga bahay ay nasira po? Yung iba ay kasi yun namang natin, yung mga residente na nasa evacuation center, they have the freedom kasi wala naman ng threat, pwede na silang umuwi. Kasi yung mga sasakyan ng ating mga SRR units, yung AFP, yung uniform services,
ay nandun lang po naka-standby sa mga LGUs at pwede po silang gamitin anytime mayroon ng gustong umuwi. So yung 98,900 na yan, hindi na yan hindi yan lahat nandun sa evacuation center ngayon. Yung iba dyan nakauwi na, yung iba dyan naiwan pa kung anong valid reasons, nandun pa sila sa loob. Pero marami dyan ay nakauwi na sa kanilang mga bahay. Marami ang nakauwi na ng bahay. Again, yung mga nagsipagtumpahang puno, wala ba tayong mga unpassable roads this time? O nag-start na rin kayo sa clearing operation? Kung nag-start na kayo sa clearing operation, how many % na po ang clear na yung ating mga daanan? Director Yucot, thank you, sir. Kahapon pa nag-start ng clearing yung ating DPWH at sa ating mga SGOs. Yung Maharlika Highway ay walang problema yan. Clear na yan kahapon pa. Ibig ko sabihin ng Maharlika Highway, yung main artery from Manila hanggang Matnog, Sorsogon, clear na yan. Yung main thoroughfare na yan. Yung mga secondary roads ay nag-umpisa na rin kahapon and presumably ngayon ay natapos na. Wala nang unpassable ngayong araw na ito. Hopefully, wala pa kaming nakuhang complete report galing sa DPWH. But doon sa clearing operations kahapon, massive ito. So hopefully na-clear na nila kahapon lahat yung mga secondary roads ng Kabikulan. Very good. Okay, Director Yucot, ano yung panawagan nyo sa ating mga kababayan? Especially kung mayroon tayong mga kababayan na nandito sa Manila at nag-aalala doon sa kanilang mga kamag-anak na nariyan po sa Bicol. And at the same time, kung mayroon kayong panawagan, even in the national government, binibigyan ko po kayo ng pagkakataon na samantalahin ang oras na ito. Go ahead po, Director Claudio Yucot, sir. Yes, maraming salamat po, ma'am. Sa atin pong mga merong kininto ang pusong mga kababayan outside of Bicol na gustong tumulong sa ating mga LGUs dito, ay kami po'y nakiusap sa inyong lahat, lalo nga sa mga mga NGOs, na kung meron kayong gustong itulong ay idiretso na po ninyo sa mga LGUs natin na napuruhan po yung Catanduanes, yun pong coastal areas ng Camarines Sur, tinamaan din, at Camarines Norte, lalo na yung Calaguas Island. Mayroon pong around 250 families doon. Kung meron po kayong gustong itulong, idiretso na po ninyo sa ating mga LGUs, at yun pong mga tulong na yun ay lubhang kailangan nila ngayon sa mga panahon na ito. Maraming salamat po, ma'am, sa inyong panahon sa amin. Maraming salamat, the Director Claudio Yucot, for joining us this morning dito po sa Hataw Balita.